Saan kaya napunta yung espiritu ng batang yun? Di na kaya babalik yun dahil sa akin? Pero nararapat lang na maibalik ko siya. Bata pa ang pasaway na yun. At siguro, estudyante pa. Akala ko nasa middle school na siya. High school lang pala. Ay, paano kaya siya mamumuno kung ganitong itsura niya? Wala man lang ba siyang pamilya? Walang dumadalo ah. Hindi ka man lang babate? Magandang gabi po, ma'am. Ikaw? Ano yan, protesta? Maibig kong sabihin. Pareho ba kayo ng mama mo na may kung anong galit sa akin? Bakit pakiramdam ko? Palagi nyo na lang akong hinaharas. Bakit ba gabi na? Nandun ka pa? Bakit? Utos ng mama mo, no? Ha? Tama, sigurado yun. Iniisip mo ba na pag nalaman ng chairman ang tungkol sa nangyari sa'yo, siguradong pupuntahan ka agad niya? O umaasa kang makukung atensyon niya? Parang wala ka namang isip niyan. Mukhang di siyang mama ng pasaway na to ah. At yung paraan ng pagkakabanggit niya sa chairman, para bang magkakampi sila. Sawang-sawa na talaga ako sa pagtatakip ng mga kalokohan ng mama mo. Pagkatapos ikaw naman ngayon. Ano problema mo, ha? Masyado ka talagang... Alam mo, sa totoo lang, wala kang kwenta. Anong tingin na yan? Ang lakas ng loob mong gawin yan. Wala kang modo. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit kailangang alagaan kita. Ay, ang init ng ulo ng babaeng yan. Bakit ba siya pumunta rito at hindi yung magulang ko? At sino naman yung chairman? Mukha yatang magulo ang buhay ng batang pasaway na to ha. Na-unlock? Oh, bakit nag-lock ulit? Ito pala yung sinasabing facial recognition. Ayos, ang galing pala nito. Magaang gamitin pag nag-aaral. December 20. Bakit kaya ginagawa to ni Hong Jaemin? Pabayaan niyo ako mag-isa. Ayoko talaga sa school. Sawa na ako. Gusto ko nang mag-quit. Gusto ko na talagang mamatay. Sana mamatay ako at mawala. Itong batang to. Song Hyeon's diary. Una, sinabihan niya akong magnakaw ng alcohol sa bahay. Pagkatapos nun, alahas naman. Sabi ko sa kanya wala nang pwedeng nakawin. Sabi niya mga sigarilyo na lang sa tindahan ng nakawin ko. Pag sinabi kong ayaw kong gawin, siguradong bugbog kong aabutin ko. Parang kumukulong dugo ko sa mga barkada niya. Akala ko sira na ang second year ko dahil magkakasama pa rin kami sa klase. Pero masaya na rin ako dahil kasama din namin si Sekyong. Si Choi Sekyong. Gusto kong makipagkaibigan sa kanya. Imposible nga lang na mangyari yun. Tinitingnan ko lang naman siya dahil gusto ko siyang maging kaibigan. Pero nagsimula na si Hong Jaemin na tawagin akong stalker.
nakilala ako bilang stalker. Ano ba? Bakit nandito ka? Tabi, kitang may dadaan eh. Ngayon, lahat ng tao sa school umiiwas sa akin at lagi akong tinuturo. Yuko, dito ang 10 points. Okay, 10. Dito ang 8 points. Dito naman ang 5. Okay, sige. Tuloy-tuloy lang ang tira, ha? Ikaw, sumunod ka na kaagad. Dead ang target ko. Sige na. Tabi, kakainis. Ano yun? Nagsayang ka lang ng tira. Ayos ah. Ayusin mo, ha? Oo, diretso tayo. Okay, tabi na. Teka, hindi pa ako tumitira eh. Bakit ba ginagawa sa akin to ni Hong Jae-min? Pabayaan niyo na akong mag-isa. Ayoko talaga sa school. Sawa na ako. Ayoko na. Gusto ko na mag-quit. Gusto ko nang mamatay. Sana mamatay na ako at mawala. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit ako napunta sa loob ng katawan mo. Gagamitin ko to para makabalik ka sa school. Para sa'yo, sisirain ko ang mga yon. Para naman malaya kang mabuhay. Sa oras na makabalik ka sa lupa. Ako na ngayon, si Song Yi-hyun. Sino yan? Ako to, si Kim Duk. Si Song Yi-hyun. Ang bag mo. Talaga bang nakalabas ka na ng ospital ng ganong kabilis? Sa itsura ng edad niya, malabong siya ang mama niya. Katulong kaya to? Bale, outpatient ako. Ganun nga, ma'am. Sinabi mo ba sa sekretary na pwede kang umuwi? Sekretary? Oo, yung sekretary ni chairman. Yung baliw. Bakit ba gabi na? Nandun ka pa? Bakit? Yung babae ba ang tinutukoy niya? Kailangan ko talaga sabihin sa kanya kung nasan ako. Sino ba siya sa tingin niya? Hindi. Kaya ko naman ang sarili ko. Kapag kinontra mo siya, siguradong mama mo na naman ang pagdidiskitahan nun. Kung ganun siya palang mama ni Yihon. Parang walang lalaki sa bahay na to. Ibig sabihin wala siyang papa. Yung mama niya, ang babaeng to, at yung binanggit niyang lady secretary. Madali ako masasanay dito. Gusto mo bang mag-lunch? Ba't nagtatanong pa po kayo? Siyempre gusto ko. Paano naman kaya ako magkakaroon ng lakas niyan? Wala bang mas malaking bowl dyan? Mukhang lumakas kang kumain dahil sa aksidente. Pa dyan po siya natutulog. Bakit kaya? Alamang lasing na naman. Ilang beses kayang pumunta rito yung sekretary mula nung maaksidente ka at tuwing darating siya, ang daming cart ng alkohol ang dala. Gusto niya yatang maadik ang mama mo sa alkohol. Dumadalas na kasi sa ospital ang asawa ng chairman. Sa oras na mamatay siya, ikaw lang ang anak na lalaki na mayroon siya. Takot siya na mama mo na maging legal wife ng chairman nung OK Construction. Anak ng OK Construction chairman si Song Yihon. Ang OK Construction, isa sa mga top 3 sa buong bansa. Sabi nga nila, pag wala ang pusa, naglalaro ang mga daga. Habang wala ang chairman, sinasamantala ng sekretaryong sitwasyon. Nitong mga nakaraan, pati ang driver. Pinapanood matulog ang mama mo. Ay, natatakot na talaga ako na baka isang araw... Pasensya na. Ang dami ko na yatang nasabi. Kalalabas mo lang sa ospital. Nasaan yung bag ko? Sabi ko sa driver dalhin na sa taas. Pinapasok ko na sa kwarto mo. Salamat po pala sa lunch.
normal na magbago ang mga kilos niya. Pero dahil sa aksidente, nagbago rin ang pananalita niya. Kakaiba rin ah. Laking bahay. Credit card na walang limit. Driver para sa kotse. Kung wala silang ibang lalaking kasama, malamang walang Poprotekta kay Yehon sa bahay. Pahitin mo na. Kung aahitin natin yan, hindi magugustuhan ng teacher. Si isipin nagre-rebelde ka at iiwasan ka ng classmates mo. Ano ba to? Pantalon ba to o stockings? Excuse me, sir. Pwede bang paluwagan yung sa bandang legs? Ano? Ay! Wala pang lumapit sa akin na gusto ng wide leg pants. Ay! Malamang pag-usapan ka. Talaga? Okay na. Huwag niyo na pong baguhin. Ayos na to. Ano bang bibiliin ko kung pare-pareho lang naman ang itsura? Naku, sorry. Eto na. Ay, bakit ka kasi... Mag-ingat ka na sana sa susunod. Bata, wala ka bang gagawin ngayon? Hindi lang kasi math ang problema kong subject eh. Kumpletuhin mo to. Salamat. Siya nga pala, paano ba mag-aaral ang kabataan ngayon? Kabataan ngayon? Halos lahat nakafocus na sa school textbooks. Gonggoji yung tama. Hindi ako pwede magkamali. Ang ibig sabihin Dapat nun, malusog ang ugat para maging madahon ng puno. ibig sabihin nun mahalaga ang basic skills. Hoy, siguro, sikat ka sa mga kadalagahan, no? Teka, ba't ganyan ka magsalita? Kasama mo puro matatanda? Bakit? Ano bang mali sa pagsasalita ko? Kung magsalita ka kasi para kang tito eh. Ano? Ganito naman magsalita ang mga kabataan ngayon, ah. Ikaw lang yata ang ganyan magsalita. Kadalagahan, hindi na tinatawag ng ganyan ng mga babae. Kanina tinawag mo akong bata, parang lumalabas na malaki ang tanda mo sa akin. Teka, ano bang masama dun? Bakit ka ba ganyan? Sorry. Akala ko, ikaw yung kakilala ko eh. Ano ka ba? Paano tayo magiging magkakilala? Samantalang yung pagitan ng mga edad natin baka masyadong malaki. Una na ako. Salamat nga pala, ha. Mag-aral kang mabuti, makinig ka sa mama mo. Tsaka umuwi ka na rin pala, ha? Magkahawig sila kaya akala ko siya si Song Gi-hun. Sana katulad ng katawan niya ang napuntahan ko.
Hindi rin pala madali ang maging estudyante. Excuse me lang, miss. Pwede pa-deliver nito sa bahay? Mr. Yihon, hindi ba kayo bababa? Dito na. Dito kayo laging nagpapababa sa likod. Sabi nyo kasi ayaw nyong dumaan sa harap. Sige. Mula ngayon, ibaba mo na ako sa harap. Sir, siya nga pala. Yung pangalan sa name tag nyo. Magkamali ba talaga sa unang araw ng school? Sige. Grabe ang kaba ko kaysa nung unang araw ko sa elementary. Good morning, sir. Uy, gusto kong bati mo. Pero patingin muna ako. Name tag mo. Nagkamali po kasi ako kanina. Pasensya na. Talaga naman. Pagbibigyan kita ngayon dahil first day. Pero bukas hindi na. Pasok na. Maraming salamat, sir. Ay, nakakatuwa. Napakagalang. Kayo mga pasaway, ha? Siyang dapat na ginagaya nyo. Ay, naku. Pati mga buhok nyo, wala sa ayos. Nakakaya. Tingnan yung uniform nyo. Palagi na lang ba kayo pagsasabihan? Sandali lang, saan ba ako dapat maupo? Ngayon lang ako nag-high school kaya malay ko. Hi, classmates. Pwede ba akong umupo kahit saan ko lang gusto? Hindi pa na-assign ng seats? Ako nga pala si Chung Onche. Ako ang magiging homeroom teacher nyo. Nakita nyo na ako noon? Pagbutihin yung lahat sa buong school year. Okay, attendance muna tayo. Song Iyon? Ma'am, dito po. Siya ba si Song Yeon? Yung stalker na binuli buong taon? Tama, Song yun. Siya ba yung classmate natin? Song Yeon? Yung lampa? Palagi lang siya nakayuko nun. Song Yeon? Yung lampa? Halos hanggang ilong yung natatakpan ng buhok niya. Oo, nagpagupit siya. Quiet, ano ba? Isong Min. Ma'am? Chue Sekyung.
Ma'am, Okay, ang pinaka-last, Hong Chemin. Ma'am, Okay. Kahit first day ko yun, Mukhang malaki ang sana problema ng kalimutan class mga senior natin. na kayo. Sinabi mo pa. So, in-expect Sasabihin ko sa mama ko, na okay, mas palipat ako sa magaling ibang kayo, section. mas Alis na ako rito. Huwag naman. Last year, kasama ko na sa klase si Yihon, Chemin at Sekyung. Tapos ito na naman. Tingin mo bakit magkakasama pa rin tayo? Tulungan niyo nga pala si Sekyung as interim class president. Okay? Sige. So ngayon, wisit ka. Hindi mo pinansin yung mga text ko, ah. Bakit? Namiss mo ba ako ng sobra? Ano? Sinadya ko talaga na hangarin mo akong makita. Hong Chemin. Hoy! bakit? May problema ba sa mata ko? Tumatawa ka? Tingnan mo, Chemin. Tawa ng tawa, oh. Bakit? May tama na ba yung utak mo? Oo, kasi umampas yung ulo ko nung nahulog ako eh. At dahil doon nabuksan ang mga mata ko. Nahulog ako sa overpass. Tinulak mo ako eh. Bakit ako ang sisisihin mo? Ikaw lang ang nandun. Dahil sa pambubuli mo, ikaw na rin ang tumulak sa akin. Mamamatay tao ka. Baliw ko talaga, no? Itiwan mo yan. Sige, tapusin na natin to. May pasok pa tayo. Una kayong sumuntok. Marami kayo. Mahirap mamili. Mauna na ako. hindi ko siya mabalibag. Wala sanang panama to sa totoo kong katawan eh. Lakas ng loob mo, ha? Pinabahan ako nung sinabi mo mauna kaming sumuntok, ah. Kala ko tuloy ibang tao na yung kaharap namin. Kuya yun, sinubukan ka na ng tapang? Ano na, magmakaawa ka na sa amin. Sabi mo nga yung mo masaktan. Laging linya mo. Hindi ako basta matatalo ng ganito. Ako yata si Kim Dokmal, ang number 2 ng Silsugang! Grabe. Sobrang bagal ko. Ay, Ano na? Hindi ko talaga gusto ang katawan na to.